na si Amy Marcos. Pakinggan natin ang kanyang kasinungalingan. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng... Okay, ganon. Sagot ko, Okay. hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm Marcos me. ako. Ako ay ako. Ako Ako ay si ay Amy ako. Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may Marcos. isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 Yun. sa balota. Number 39 daw. Yun ang catch doon. So ngayon, mga kababayan, itong kanyang pagsasabi na ito, tingnan natin ha. Dali lang. Okay? At, alright. Here we go. Dali lang ha. Dali lang mga palangga. Nagdali lang, sandali lang ang hitad. Okay. Share niyo muna yan. Yes, Share nakashare niyo ang na. aking alindog para naman kakabog ang mga mga kalaban ng bayan. Okay. Here we go. So, ayun na nga. Sinasabi niya doon sa kanyang video na, well, na, di ba sinabihan siya ni Inday na doon sa isang sortie sa, I think, sa Maynila, na magpalit na siya ng apelyido. Dahil nakita niyo naman ang drama niya, hindi siya pwedeng magpalit ng apelyido dahil siya ay siya, si Amy siya, may sariling isip, siya ay hindi bumali sa kanyang ng tatay niya, ng paninindigan, ganun yung konteksto. Okay, at hindi daw, ang nagpapatakbo daw ng Pilipinas ay hindi Marcos, kundi Romualdez at Araneta. Nakalimutan ba natin na Romualdez din siya? Ang nanay niya ay Romualdez. Okay? So anong ibig sabihin? Big time budol to. Big time budol to. Kinukuha na naman yung inyong mga mahihinang puso. Okay? Ang sabi niya, hindi nagpapatakbo ang Romualdez at ay jutang ginina, bakit hindi niya sabihin na inutil ang kanyang kapatid? Mag-resign. Bakit hindi mo sabihin sa sambayan ng Pilipino na Marcos Jr., Adictus Benedictus, bumaba ka na? Tama. Definitely, Tama. gigil ako nung nakita ko. Bumaba. Kasi tanga, nakuto. Kana bangag. Tama. Nakuto kayo. Ay, boto ko na si Amy. Ang dulo, kaya daw siya ay si Amy, number 39 sa balota. So ito ay para sa eleksyon lamang. Ek lamang ito. Bakit kamo? Kung ito ay testamento na ang kapatid niya ay isang inutil. Hindi niya masabi na inutil ang kapatid niya na adik na nagpapahirap sa inyong lahat. Kumakawala siya sa litrato ng kahayupan ng mga Romualdez, ng mga Araneta, yung kidnapping na ginagawa ng kapatid niya dun sa 2 minor de edad sa Turkey. Ang smuggling, ang pagpapaupo ni Bangag kay Michael Mann na itinago sa inyo. Diba? At walang black and white, walang sinasabi si Amy Marcos. Ngayon, ilalabas niya sa picture si Bangag tapos kayo magpauto-uto lang. Anyway, buhay nyo yan. Huwag kayo magpapauto. Ito ay nililihis niya. Yung imahe ng kanyang kapatid. Sinisisi niya si Satanas at itong si Romualdez na pinsan niya. Baluslos. At inilalayo niya yung kanyang kapatid. Kaya para magalit kayo dito sa mga Romualdez at Araneta, at mamahalin niyo pa rin yung bangag niyang kapatid na ayaw magpa-hair follicle test. Hindi ba malinaw yon? Inilalayo niya yung kanyang kapatid. Tapos sasabihin nyo, bilib na kayo ngayon dahil nagsalita siya.
yung kapalpakan, kahinaan ng kanyang kapatid ay isinisisi niya kay Lisa Tanas, kay Araneta at Romualdez na Romualdez din siya. Tandaan ninyo, alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay Adictus Benedictus. Ulitin ko ulit. Okay? Noong ako ay bago nagsalita na gusto ko pang i-cover up ang kahinaan ni Bangag nung may gustong magsalita na bayaran. 'Di ba? Ano ang sabi ko? Manang, grabe ang nangyayari. Ano ba ito si Lisa Tanas? Maglalabas, may pasabog ito, ay maglalabas itong itong taong ito, alam niyo na kung sino 'yon. At natatakot ako, baka masira si BBM. Di ba sabi ko sa inyo? Sabi ko, baka pwede naman bigyan mo ng trabaho ito. May ganun pa ako, dahil ang gusto lang naman ito, magkaroon ng trabaho. Sabi ko, may ilalabas. Anong sabi mo, Amy? Ano yun, Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa, ni Lam, ng singhot, ng pangsinghot? Sabi ko, hindi yon. Huwag tayong maglokohan, Amy. Kung gusto mo, I don't think na mananalo ka. Kung gusto mo, okay, na talagang para ka sa Pilipino, alam mo in the first place, bago mo pinatakbo ang kapatid mo na adik, at ngayon, ang nagpapatakbo yung pinsan mo at itong si Satanas, tapos pababayaan mo lang, gusto mo iligtas ang sarili mo, gusto mong iligtas yung kapatid mo, never ever ka nagsasalita sa kapatid mo na ading bumaba ka na, inutil ka. Dapat lang, bumaba ka na, Marcos. Yung asawa mo ay nagsusupply sa'yo ng pulburon. Bawal sa batas ang ginagawa, lahat ninyo, lahat yung kapatid mo, na yan ay pangloloko, betrayal of public trust, na niloloko niya Pilipino, ang nagpapatakbo coming from your mouth. Na ang Romualdez na kamag-anak mo na ikaw din ay Romualdez, putang ina, maglulukuhan pa yun. Ano ka? Ano apelyido mo? Duterte Marcos? Huwag tayong maglukuhan, mga palangga. Ngayon, for last minute, tinutwist nila yung utak ninyo. Nilalayo niya yung kapatid niya sa mga kapalpakan at sinisisi si Satanas at itong kanyang pinsan. Political yan. Political strategy yan ni Amy ng mangga para linisin ang pangalan ng kanyang pamilya sa oras ng eleksyon. Big time budol! Kasi kung gusto niya kayo makalaya sa taas ng presyo ng bigas, sa kahirapan, sa smuggling, sa krimen, lahat, siya ang unang nagsalita. Kung itinuturing niyang kaibigan si Inday Sara, alam niya pala na ang kapatid niya ay hindi nagpapatakbo. Kapag ang presidente ay wala na sa tamang kaisipan, bangag na. Kaya nga tayo may vice president para kapag hindi na nagpa-function ng tama ang presidente, may vice president. Huwag tayong magbudodan, Amy. Huwag kayong magpabudol. But again, it's your life. Diba? It's your life. Gusto niyo magpabudol muli. So, nililinis niya. So, ano implication nito, mga palangga? So, kitang-kita na talagang figurehead lang ang Bangag. Kasi kitang-kita na sinasabi niya na hindi nagpapatakbo yung kanyang kapatid na Marcos. At dahil si Lisa Tanas ang Romualdez at saka Araneta. So, ano ibig sabihin nito? Tanga ka ba? Na hindi mo alam na ang kapatid niya ay inutil. Kung meron tayong inutil na presidente, which is kitang-kita niyo naman, at mismo ang kapatid niya ay nagsasabi at senador pa. Ay, ano pa ginagawa natin, Amy? Manawagan ka. Ang sabihin mo, ading, bumaba ka na dahil ikaw ay adik, ikaw ay walang bayag, ikaw ay bobo, ikaw ay underdesaya, ikaw ay sinasapak-sapak lang ni Lisa, at si Lisa Tanas ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Maliwanag ngayon sa sinabi ni Amy, pero hanggang dakdak lang siya. Kaibigan niya si Inday Sara? Kaibigan mo pala eh. Anong purpose ng vice presidente? Sige nga. Ano ba yan? Flower pot lang ba yan? Bulaklak lang ba yan? Pang-display lang ba yan? Si Inday Sara? Bakit nakalagay sa konstitusyon natin na dapat may vice president? At kung ang
ang presidente ay hindi na nakakapag-function ng tama, ito ay inutil na, kaya magti-take over ang vice president. Pero dahil gusto nga kayong linlangin ni Amy, kunwari BFF kay Inday, di ba? Kagabi, narinig nyo. Anong sabi ni Inday Sara? Oh, straight, Duterte 10, pero ako, sabi niya, ang iboboto ko, si Mangga at si Camille, 'di ba? 'Yun ang sinabi niya. Hindi sinabi ni Inday Sara na iboto natin si Amy, walang ganon. So ngayon, ang ibig sabihin nito mga palangga, alam naman ni Amy, dahil ulit-ulitin ko, January pa lang, yung kanyang mga grupo sinabi mismo sa akin. Sinabi mismo sa akin, doon pa lang tayo sa charter change, magsasalita na raw si Amy. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, hindi ko na muna, kinukulit niyo ako, mahal ka. Wala na yan si Amy, ganito, ganyan. Pinagtatanggol ko pa siya noon eh. Sabi ko, hayaan mo, pagbigyan muna natin si Manang, anong petsa na, subudulan portion na naman tayo. Right? Oh, ngayon, dahil kayong mga Pilipino, ako rin pala Pilipino, di ba? Madaling mauto. Yung iba lang naman, pero yung mga palangga kong solid, hindi nauuto. Nababasa ko sa kanilang section, sa comment section. So, malinaw po na seryoso ang kanyang pag-amin na ang kapatid niya ay isa lamang scarecrow, isa lamang laruan, isa lamang puppet na walang bayag, walang kontrol sa mga polisiya, sa direksyon ng bayan, ng gobyerno. Kaya no wonder, ang krimen talamak, ang pulboronic sila, ang kidnapping sila rin, ang promotor, ang pagnanakaw sila rin. Hindi ba kayo nababahala? Lagi na lang natin narinig, nababahala ko. Di ba? Hindi ba kayo nababahala sa tinuran ni Amy Marcos na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos? Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, bilang isang senador, wala siyang silbi. Nakita mo pala na ang kapatid mo ay inutil. Ba't hindi ka nag-file ng impeachment laban sa kapatid mo dahil pwede mong gawin yan? Pero dahil syempre, ililigtas mo ang pamilya mo, ang buong pamilya mo, within your immediate family, ang sisisihin mo si Satanas at si Bangag. Ibig sabihin talagang buang, inutil talaga si Bangag. Inutil si Bangag. Kung alam mo na alam na natin. Kung alam mo, Amy, na si Bangag, 'di ba? Ay hindi Bangag ang tunay na namumuno, 'di ba? Dapat manawagan ka, mga kababayan. Ako po, si Senador Amy Marcos ninyo. Nakakalungkot man po sabihin na ang aking ading ay Addictus Benedictus at siya po ay hindi po talaga namumuno sa bayang Pilipinas. Siya po ay isang inutil dahil siya po ay under desaya, sinasapak-sapak, sinisigaw-sigawan, dinudura-duraan lang po siya ni Lisa Tanas. Nananawagan po ako sa aking ading na magkaroon ng transparency, accountability, o pagbibitiw ng aking kapatid dahil siya po ay isang Addictus Benedictus na inutil. Amen. O, diba? Bigla tayo naging Holy Week ngayon. Kalbaryo, diba? Dapat ganon. Ganon dapat ang panawagan. Pero sa halip, mga palangga, ginamit ngayong panghingi sa inyo ng simpatya. Political mileage ang dating kaluoy man si Amy. Ay abaw, gindaog-daog sa mga Romualdez kag Araneta. Pero Romualdez din naman siya. Ay kaluoy man si Amy tsaka si Bongbong. Giatay, wala silang power kasi inagaw ng Araneta at tsaka ng Romualdez. Oh my God. May lawyer ba dito? Hindi ko kayo kaaway. But anyway, hindi po kayo, matatalino po kayo kahit elementarya, kayang arukin itong kanyang paghingi ng simpatya sa inyo para lamang siyang iboto. Para makuha niya ang inyong boto. Malinaw pa sa sikat ng araw dahil kung gusto niyang panagutin ang kapatid niya, June pa lang, nung ako ay nagdadakdak at nakiusap kay Amy Marcos
na ang sinabi ko ano ba ang nangyayari sa gobyerno ni BBM. Ayokong ganito ang nangyayari during the time. Kaya nga ako nagsalita eh. Huwag tayo magbudulan, Amy. Kahit hindi ako politikong tao, alam ko ang mga galawan ninyo. This is political mileage. Ang gustong mangyari ni Amy, sympathy, mag-apaawa effect, dahil nga, siyempre, ginapi-api sila ni Dodong, ni Ading Bongbong, ay abo mga makaluluoy, ginapi-api sang Araneta, tapos tayo nga lang, no? Ang dami na nilang nakawat, si Satanas nandiyon sa Orlando, gumagapang sa Florida Day. Na-confirm ko sa Philippine Airlines, dati dyan sa Pilipinas, na lumayas nga siya, nandito nga siya sa Amerika. Ginagapang si Trump or may inaasikasong mga kadyutahan. Diba? Tapos sumaluoy na lang tayo kay Amy, ibuto na lang daw siya. Kasi yung kapatid niya, inutil. My God, mga kababayan, hindi tayo mango. Hindi tayo vovo para magpapaniwala dito sa kanyang emotional appeal. Simpatya ng Pilipino, kaya alam mo naman ang mga Pilipino, maluloy-on. Diba? Ganun kayo, maluloy-on. Then what? Budol na naman, ang bugas, mahal maghihapon, ang krimen, di ba, ang kaluluoy ko mga tricycle driver, construction worker, teacher, nurses, lahat. Mga OFW na pagtungtong pa lang sa airport, ginatamnan na kamo sang bala, gina-extortan na kamo, ang mga NPA, kakampi na ni Bangag. Di ba? Ito ay taktika. Taktika ito ni Mangga. Para ipakita sa inyo na ang Marcos ay the best among the rest. The only evil daw, ang mga evil lang daw, ay ang Araneta at ang Romualdez. Hindi mo na maitanggal yung pusod mo, yung dugo mo sa mga kawatan, Amy. Magagawa mo lang, pero it's too late. It's too late. Mahal mo si Inday? Mahal mo taong bayan? Forget about Inday Sara na lang eh. Para ka sa Pilipino? In the first place, bakit mo pinatakbo ang adik mong kapatid? Huwag nga tayo maglokohan. In the first place, bakit ginigipit nyo mismo ang mga pinsan nyo sa Lawag City? Si Michael Marcos Kiyon. May pinost tayo dyan, di ba? Na ginigipit ninyo doon. Sino nagigipit sa mga sarili nyong pinsan? Ibig sabihin, para lang kayo sa personal, di ba? Ulterior motives, vested interest, lahat na ng interest nasa inyo na. So gagamitin mo ang paawa effect na ang Romualdez at ang Araneta, 'di ba, para magpanggap na good Marcos kayo, 'di ba? Meron pa ano ba 'yan yung dating ang tamang Marcos, may mga ganun ka pang pa-hashtag eh. Ikaw daw ang tamang Marcos. Hanggang ngayon ba naman, Amy, nagkaletse-letse na ang buhay ng Pilipinas? Pinoprotektahan mo pa rin ang Addictus Benedictus, mismo yung kaibigan mo, BFF mo, kung tinuturing mong BFF si Inday Sara, kagabi na nagsabi si Inday na si Bangag mong kapatid hanggang ngayon ay hinahamon niya o nananawagan siya na magpa-hair follicle test. Diba? Ngayon, ayaw mong sundin si Inday Sara na magpalit na ng apelyido. Diba? Kasi ikaw ang tamang Marcos. So, the last minute, ang pagtatakip mo sa pamilya mo ay sky is the limit. Right? Dahil hanggang ngayon, ang kapatid mo ay ayaw mong bigyan ng ultimatum na ikaw ading bumaba ka na, hudas ka. Kasi umaasa ka pa rin na may panalo ka. Siyempre nga naman, pag wala ka ng trabaho, diba? Nga ka. Diba? Hindi mo na makokontrol, wala ka ng power, nasanay ka na may power bilyon-bilyon na nakuha sa atin, sabi ni Noemi at Hiri. Yeah, corrected by ka dyan, mga palangga. So, minamanipula ng writer ni Amy ang inyong mga emosyon, darling. Basahin natin ang Emotion 101. Tignan natin. Okay? Ang tanong ko, bakit mo ako binlock? Bakit? Hindi naman ako troll. Tinatag lang kita. Kung naging mabuti ako sa inyo, dahil akala ko para kayo sa sambayan ng Pilipino, 24.5 na, kung mag-comment kayo dito, never again, never again. Tapos sabi ng isa,
Okay. Sabi ng isa, siya rin naman nag-comment ito, Aimee for PH. Big no to Romualdez and Araneta. Romualdez si Aimee ha, huwag kayong Big yes to Senator Aimee. Apo Lakay is so proud of you. Julol. Sabi ng isa dito, yan, sabi ng isa, now, sabi niya, I will vote, sabi niya, yan, will vote for you now. See? May naapektuhan, may nauto na itong emotional appeal na ito. Nangingi siya ng simpatya. Sabi ng isa, iboto na kita. Pero actually, aso yung kanyang, nagki-create ng narrative. May mga trolls din na nananawagan na suportahan na raw si Aimee. Isagad mo na, ilaglag mo na ang baho ng Romualdez at Araneta. So kayo, mahina para kayo mahina sa pag-ibig. Niloko na kayo ng jowa ninyo, nahuli nyo sa akto, nakipagtsuktsakan sa iba, di ba? Pinatawad mo pa rin. Tapos ulolokohin ka uli. Di ba? Tama ba? So gano'n na nangyari dito. Ikumpara natin sa pag-ibig. Ano sabi dito? Sabi, grabe, napakagaling talaga mag-isip ni Manang Aimee. Tapos ang nag-comment ay troll. Troll! Lakalak ang profile, 23 friends. Ito yung emotional manipulation sa inyo. Diba? Emotional mga troll, nagke-create sila ng narrative para malinlang kayo. Sabi ng isa, ayan na, more of this hanggang May 11. Kahit na, okay, maniniwala lang tayo kay Aimee pag napababa niya yung kapatid niya. Maniniwala lang tayo sa kanya na isiwalat, pero hanggang ngayon, gagamitin lang niya kayo sa eleksyon. Dahil alam niya na laglag na siya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. So ngayon, uto-utoin na naman kayo, 'di ba? Kasi sabi niya, anak ako, I'm Aimee, anak daw siya ng tatay niya, na gumagawa ng tama, 'di ba? Anak siya ng tatay niya. Anak ka ba talaga ng tatay mo? Yun yung tanong. Si Bangag, kaninong anak? Well, dahil, alam nyo, nagbabasa ako ng comment, pero kasi mga trolls lang naman, nag-create sila ng narrative doon sa comment section. Ulitin ko. Ito. May nag-comment ba dito? Pag nakita mo ba yung jowa mo na nakapatong sa isang poste? Pag nakita mo ba yung jowa mo na may kinakalantaring iba? Papatawarin mo? May mga eksenang ganyan. Papatawarin mo? Parang ganito rin ang ginagawa sa inyo. Huling-huli nyo na. Ninanakawan kayo muli. Diba? Kinikidnap kayo muli. Lahat na lang ng pagigipit, tapos patatawarin mo pa rin. Big time budol talaga yan. Kasi yung pagsasabi niya na anak ako ng tatay ko, chuchu-chuchu, sabi ko nga, it's clear. Clear like crystal clear na emotional manipulation. Inuuto kayo at ginagamit ang legacy eklabush ng tatay niya. Diba? Which is ang tatay niya, diktador, di ba? Pandarambong ang mga ginto natin, yung 350 tons na gold. 350, yes, tons. Tahimik sila lahat.